Ngayong gabi mga kaigsunan ug mga kapaglaom, ug welcome no sab dinhi sa atong tulumanon. Tak na sa pagtuon ug atong pagpadayunon atong gitunan last Monday karong gabi una sa titulo nga naghisgot may tungod sa nations or the nations. Before ta magasugod sa atong diskusyon, magampo sa kita. Heavenly Father, we thank you so much for another evening that we could come to your presence to open our hearts and our minds for another round of study of your word through the presentation of our lesson for this week. Thank you so much for bringing our attention to this important matter of the moment. I pray for our viewers and our listeners, wherever they are right now, whatever their situations and conditions. Please uplift them, that through this simple rendition of this program, it can ignite their faith in you, resulting to appreciation and the reclamation of joy and happiness that is deserving to all of them. Thank you for being with us. In Jesus' name, I pray, Amen. As we all know, ang title sa itong lesson for this week, very interesting, no? Kaya medyo nag-shift siya, no? Medyo na paradigm shift from a purely theological perspective, although it's still purely coming from a biblical perspective, pero ang iya manggong dating, no? Parang gikan siya sa it's coming from another discipline, which is actually history, sociology, or even political science. Kaya kini nagisgot may tungod sa the nations, mga nasod. So, ang pangutana is, unsa may kalambigitan ini sa atong spiritual walk with God. How important kaning topiko alang sa atong pag-establish o nindot nga relasyon diya sa atong buhi nga Dios. So atong pagkalantawon kini pinaagi sa pagbasa sa atong key text for this week nga gigamit sa atong author sa atong lesson. Nagingon dinhi sa Daniel kapitulo 7 versikulo 14. Coming from the New King James Version. Then to him was given dominion and glory and a kingdom. Him refers to God, and to God was another subject that is being added or was added din sa statement sa gikutlo sa versikulo, which is actually about dominion, no? So when we speak about dominion, dako kay ni siya nga word tungod kay dako pud kayo ang iyang kahulugan or dako pud kayo iyang meaning. Usually when we speak of dominion, it refers to territory. It refers to sovereignty, no? So it refers to governance and so on and so forth. So that's why what is added here sa aning statement, kaning mga pipila ka mga pulong that would actually kanang affirm sa atong gihisgutan just a few minutes ago. Like for example, no, was given dominion to that person, which is the subject of the statement. Din sa Daniel 7:14, was given dominion, not only dominion, but glory and a kingdom. Mao bitaw nang akong gisgutan kanina nga when you talk about dominion, ang sani kanang first nga mahuna-hunaan nato nga pulong or butang kanig yung gitawag nato nga nasod or gingharian. Okay? Because, dominion, it relates to what we so-called territory or sovereignty and so on and so forth. So, then, gisumpayan kani sa lahi na usab nga statement but related to the first statement because this is separated by a comma. Ingon din that all peoples, na mao na siya, nations and languages should actually serve Him. So, this is a different kind of kingdom. This is a different kind of nation para mas ma-relate nato, no? Kay magisgot mo the kingdom atong manonan katong mga nasod or group of nations nga hilabihan kadako kayo or say empire, no? Pero belonging to the kaniadto pa nga panahon, not in our setting kay sa karon nato nga setting ang
ang ato ra gyud nga mabutang sa tong panguna-una when we speak about kingdom, kining pulong kitawag na to nga nasod or nation. So, that's why, mabito to ingon nila nga ang mga elements sa state, mo tong people, sovereignty, territory, or constitution or laws, di ba? So, makita po nato dinhi. Alright. So, his dominion, kaning iyang dominion, iyang gahom, no? Is an everlasting dominion. Wala ni siya katapusan nga pagpadayag sa iyang gahom, and which shall not pass away. So, marag naa siya kanang assertiveness sa sentence nga atong gibasa. Mura bitaw kanang ako ning isulti ninyo tungod kay gusto nako nga makita ninyo og inyong makumparar sa kingdom or nation nga anaa kamo karon. Alright? Pero kani siya nga nasod, lahi ni siya kaysa nasod nga anaa kamo. A kind of nation where you belong at present. So I think that's the intent of the verse, no? So it says further here, which shall not pass away. So a different kind of kingdom compared to the kingdoms established din sa kalibutan or mga nasod nag-establish din sa kalibutan. And his kingdom, the one which shall not be destroyed. So totally different from the kingdoms and the nations nga atong nadangop karon or atong nahibalan or where we belong to. Kay kining nasod or state nga kung sa diinda dili we cannot say nga dili ni siya ma-destroy, no? Or dili po ni siya nga we cannot say nga kani siya mo langtod ni siya hangtod sa it will live forever. No, it does not actually speak that way. So this is a different kind of kingdom. So the essence is ang pangutana is unsa ang relevance sa atong pagtuon ani ngano man ang title nga gigamit sa author duwa ra man gyud ka words, no, pinulungan kaning the nations kay supposedly para sa ko ang paglantaw, no, grammatically speaking, when you use manggod ka ng article the that is definite, it should not be plural, no? It should only be singular, okay? Because the only one, the one, okay, the everlasting God. But in this particular case, nabutang na siya sa plural nga pag-express, no? The nations, mga kaigsuunan. Pero meaning to say, gipakita din sa author ang emphasis siguro sa beginning sa mga nagkalaylahi nga mga nasod or kingdom, and then towards the process of understanding kining mga nagkalaylahi nga mga nasod o kingdoms, no, as they were established through the years, then makabatunta og kaning kaabtik sa panghuna-una nga ato siya makumparar sa kingdom nga muluabot, no, the coming kingdom, which is actually described in Daniel 7:14 as the one that will not pass away, as the one that will last forever, and the one that shall not be destroyed. So mauna siya ang para sa ko ang motive behind sa presentation sa author. So there goes the relevance of the topic, which specifically focuses on the idea of the nations. Okay, so each of these nation mentioned here in our lesson quarterly, dapat masabta nato ni siya ang iyang relevance in connection dito sa kingdom that God is going to establish for His children. So in the introductory part, no, nganong gigamit kaning Daniel chapter 7, because Daniel chapter 7 is a very, very interesting chapter sa libro sa Daniel, but we will not dili nato ni siya elaborate kay wala man po di siya na elaborate kayo ang Daniel chapter 7 sa atong author. So di na kayta mo diretso dito mga kaigsunan. But ingon sa atong author din sa introductory part sa atong lesson, this is just a review, then we'll proceed to Tuesday and Wednesday's lesson. He said
it is a very long process that leads to this moment, covering thousands of years of human experiments in self-government. So, mao na nga gibutangan giniya og article the nations, to put emphasis sa kaning mga nagkalailahi nga mga nasod, which actually considered by many as kanabitong hilabihan ka, gamhanan kayo nga gingarian, especially in the olden times, but later on, wala po sila they were not able to last long. So, the lesson tells us that they have never worked. Wala yun bisag unsa ang ilang ginauna nga mulungtad unta ni, but they failed, mga kaigsunan. So even those expressing the highest ideals have always fallen short. Uban nga ilang ginauna nga kani nga kingdom, for example Babylon nga dili na gid ni siya nga mabuntog pa bisag unsa pa nga mga gingharian that will come in the latter years after that, pero the Babylon will continue to stay forever. Mao na ang una ni King Nebuchadnezzar, but of course, based on the prophecy of the Bible given to Daniel, so of course, we see the consequence of that. Mao nang gisgutan sa tong lesson. So, ingon din so much of the sad history of humanity through millennia is nothing but accounts of the tragedy that these failed systems have brought upon us. So, kani nga mga sistema, usay maguna-una ta nga ang kanabitang pagbutang nato og kanang pagplastar or pagcast nato og kaning pagsalig sa mga atong mga leaders nga atong ginauna nga mao lang gid ni sila ang klase sa mga tao nga makadala nato sa atong ikaayo sa unahan. But you will be surprised, no? In the process of time, before reaching to that point of our kanang idealism, ingon sa itong lesson, it will only make us kanang ma-disappoint rata mga kaigsuunan. So karon, din sa itong lesson, especially in Sunday, it started with a person by the name of Nimrod, and of course relating to the nation which is considered to be as Nineveh. Kay sa world history, kung imo magud i-trace ang beginning sa mga nasod or mga state kingdoms or empires or what have they, ang beginning magud sa world history, kanang it started with the primitive people, no? Kanang gitawag nila nga Stone Age, and then after several years naka-discover sila og mga butang nga kanang makapa-enhance sa ilang survival, so they shifted to discovering another kanang stuff, no? For example, paggamit sa iron, paghimo og spear, paghimo og mga armas nila, pagpatay sa mga animals, and then nakita nila how useful they were. So nag-move forward ang invention. So from the Stone Age, then it went to the Iron Age, and then from the small groups of people, that is from the perspective of world history, naghimo na sila gamay nga mga pundok. So from this small kanang group nga ilang gihimo, ilang nakita nga kailangan nila og leader or pangulo para ma-sustain nila ang ilang paggrupo-grupo, no? So they started to make small societies among themselves until such time nga nagmultiply ang mga tao. So from small society, and then nahimo kana siya nga dako nga society, no? Or now they call that one as nation. But when you go back to the Bible, may similarity. But the Bible does not really speak so much about that particular kind of kanang fact sa history. Kaya ang atong pag-trace sa beginning sa mga nations, it all started from our first parents, Adam and Eve. So, two people. This is good. Kay ang first nga important nga command, if you notice, if you remember, nagihatag kay Adan o kay Eva, even before nga nahulog sila sa pagpakasala, mao ang pag-replenish o ang pag-multiply. So, goes the need to kanabitong, para sa kuha, it was really God's intention nga mudagan ang mga katawan. Kay ang Garden of Eden, compared to the whole size of the earth, gamay ra kay na siya mga kaigsunan. So what's the point of creating the earth
and then started it with the Garden of Eden without kanabitang maximizing the whole size or the total size of the earth. So that was the original plan of God. Bisan pa before sila nakasala. And so after that, of course, that idea of God, which is actually to replenish the earth, dili po na siya mahimo kung si Adan ra usa. So society actually began with Adam and Eve. So that was the first society na na-establish sa kalibutan, which was actually started by Adam and Eve. So in fact, they were given dominion over the other created things sa Ginoo. No? So naa sila dominion over them sa mga animals. So dili pwede nga mga animals mas higher sa ilaha. So gipakita din nga mas higher sila sa animals. So that's part of their dominion. But more importantly, ang ilang life dili mo revolve dito sa mga animals. Kay mga animals dili man can create a society with them. Dili ba? So dili man na pwedeng si Adan o si Eva and then the animals, then they have their society. No, it cannot be. So society can only be established among the people themselves. Dili pwedeng the people and then kanang na sila agreement with the animals and then society would come. Dili na siya mao. That's why God was so brilliant and He was so right in giving this command by saying that you have to go and multiply. So even after nga nahulog sila sa pagpakasala, that command was still there, mga kaigsuunan. So wala gyapon na siya nawala, no? And then they continue to multiply and multiply. In fact, na-explain po na din sa Sunday's lesson. And then, sa pila na ka mga katuigan nga nilabay, no? Daghan ng mga manggawas nga mga tao, natukod ang Tower of Babel, naguna-una silang mauna na ang ilang way nga pagpangandam, nga basig na napoy second flood nga mo abot. So at least, no? They can actually prepare themselves for that. Pero it didn't come until such time nga gidisperse sila sa Ginoo so that nga mapuno gyapon. So the consistency of God's command was still there even before nga nahulog si Adan ug si Eva sa pagpakasala. So that was, but the only thing is naana siya siyempre nanay nakadikit nga lahi na pod nga challenge, mga kaigsuunan. But the challenge was now more on the kanabitang the moral kanang standing, no? Kanang uprightness ba sa mga katawhan. Kay ang intention man gud sa Ginoo is to build a kingdom for His name, para mahimo ni siya nga kingdom, mag-multiply ang mga tao, ug kanang mga tao nga ana diha sa kingdom, mahimo ni sila nga instrumento or light bearers sa ilang mga isigatawo or sa mga other kingdoms nga mosunod usab kanila. But unfortunately, wala ni siya nasunod. In fact, kung atong nakita, Nimrod, ang account magod ni Nimrod, of course we know nga kani si Nimrod, anak ni siya ni Cush, no? As the son of Cush, si Cush is the grandson of Noah through Ham. So taas na po di siya nga mga kapanahunan. In fact, kani si Nimrod, naka-appeal pa ni siya sa Tower of Babel, sa pag-establish sa Tower of Babel, and even after the breakdown of the Tower of Babel. So to make the story short, para makita lang tong konteksto ani mga kaigsuunan, of course, in Genesis chapter 10, kani si Nimrod, he was actually described as the mighty hunter before the Lord, which many scholars interpret as a warrior and conqueror rather than just a literal hunter. So, ang symbolism de Ana is, he's not just a literal hunter, but he was actually perceived as a warrior and at the same time a conqueror. So, dili ni siya ordinaryong tao, mga kaigsunan. In fact, no, gitagaan siya kuyaw kay nga description, pero dili ni siya in favor of God nga kind of description. Nganong nabanggit man ni siya? Nabanggit ni siya, especially sa itong lesson, not only in the Bible, para masabta na to kung kanibitang as we trace ba, kaning mga sinugdanan sa mga nasod na na-establish during this period. Like for example,
atong nakita nga kanin si, for example lang ha, kanin si Nimrod, and we see the rationale behind and the justification behind kung anong gigamit niya sa author sa Sunday's lesson. Kaya atong nakita nga kanida ay si Nimrod, he was actually traditionally associated with kaning the founding of the first major kingdoms after the flood, humana sa lunop mga igsunan. Kato nga mga kingdoms, of course, including Babel, later on, gitawag kanin siya nga Babylon, and then we have Erech, Akkad, and Nineveh, also in Assyria. So kaning Nineveh manggod, mo ni siya ang kapital sa Assyria. Dili ni siya basta-basta nga syudad. And Nineveh, during this time, was considered to be as one of the greatest cities of the ancient world. Okay? So kani nga mga, so ang presence ni Nimrod, nahimo kani nga dako kay nga murag gitawag na to nga influencer sa pag-establish ani nga mga bantugan nga mga gingharian. In fact, if you read world history, kani nga mga kingdoms na gi-mention din no, actually consistent pud ni kaning gi-mention sa world history, consistent ni siya sa gi-mention sa Bible. Nalay mga part sa beginning nagkalailahay ang ilang point of reference. But in the process of time, nasulod ra gyud siya mga gisunan. Sumala sa gisgutan sa Bible. Kay kani nga mga pangalan, napon ni siya sa libro sa Genesis, sa libro sa Sinugdanan. Okay? So for example, kani ang Babylon, Assyria, then later on Egypt, nagmultiply ang mga tao from this origin, nakadaghan sila, and then nakadaghan na pod ang nasod. Okay? So mo ning gitawag nga the first cradle of civilizations in the ancient world. Tungod sa kanabitang pag-uswag sa ilang trade, no? That's number one. Kay mo man ang pinaka number one nga barometer, kanang economic nga barometer nga sila makahibalo kung okay ba ang ilang status economically. So usually it's the trade. And not only other than the trade, of course, ang ilang education and so on and so forth. So karon ato na makita how really important Nimrod was. That's why he was called as the mighty hunter before the Lord, kay due to his kanang strong influence, kaninga mga nasod nabuo. And then you would not be surprised, no? Akong na-relate right away kung nganong gisugo sa Ginoo si Jonah to go to Nineveh. Kay historically, mao day ni siya mga kaigsunan. So God was expecting ba sa akong paglantaw ani, God was expecting nga unta kani nga mga tao maunta ni mahimo nga light bearers, no? Maunta ning mahimo nga kanabitang mo reflect sa karakter sa Ginoo. But unfortunately, looking into their beginning, they failed sa ana nga account, sa ana nga tulong kanang purpose or intent. That's why Jonah was called to go to Nineveh. So now I understand kung nganong gitawag dahil si Jonah, because originally naaday dako kayo nga connection, the Nineveh and the early history of that city, which is considered to be as the capital of Assyria. So all in all, the beginning of this could be traced to that one person, and of course all the way to our first parents. So the essence now is, ingani na akong nakita makaigsunan. So God was disappointed. Although not mentioned in our lesson, but let me just read here na kung makabasahon. However, worked on man-made solutions to our new-found problems, we see the birth of city-states. See? An attempt to create an easier life. Gusto nila nga mag-create nga kanang easy and comfortable life. Wala may sayop ana. But there's something nga ilang nahimo nga dili jud siya maayo mga kaigsunan. And perhaps to try to recapture what was lost in Eden. This is it. No? Kay magong istorya sa Eden o kaning istorya sa flood, napasa magud na siya from one generation to another. Kay nga naman, kaya ang ilang magong source ani, it started from a small groups of people.
So kanang information nga kaning flood man God, it's a big event nga dili kay ni malimtan sa mga tao kaniadto. So grabe ang pagchismis siguro ani ba. So na-trace pagid nila kung asa gyud din nagsugod, asa gyud ang ilang first parents. So I think many of them knew about the story of Adam and Eve. So that's why our author is telling us nga naningkamot sila nga ma-recapture nila what was lost in Eden. Pero dili na ni siya mahimo pa. And so, nangita sila mga pamaagi, mga schemes, unsa pa na siya nga mga strategiya, nga ilan ni siyang mahimo. But unfortunately, actually, they failed. And so, ang gigamit in fact sa Ginoo din nga term, no? Kana, the term that is being used here is actually rebellion. So, anything nga mo-deviate ka sa blueprint sa Ginoo, that is tantamount to rebelling against God. Okay? So, Nimrod and concluded that he's a noble hero, right? Much like the conquering heroes of pagan mythology. But, you know what happened to him? The Lord, in the sense that he defies God. He defies God because ang iyang ipadako, iyan ang kagalingon. He was thinking sa iyang pagbantugan, no? Highly influential person or political person, nadaghan kayo ang nag-approve niya, daghan kayo nag-admire niya, nga iyang giuna-una nga halos tanan nga problema nga ilang giatubang, pwede niya matagaan og solusyon. So, ang hunauna sa mga tao, nag-shift ba? Instead unta nga ma-direct dito sa Ginoo, na-shift dito sa ilang isikatao, which is now the problem of this particular presentation. So, because of that failure, now I understand, mga kaigsuunan, nganong gitawag si Abraham. Okay? Kani man si Abraham, dito po na siya gikan sa mga nasod nga kung sa diin, part ba, kabahagi, nga na-establish or na-influensyahan ni Nimrod. Kung kani nga mga nasod, like for example, no, si Abraham gikan sa city sa Ur, no? Somewhere in ancient Mesopotamia. Kani nga city, of course, dool sa River Euphrates, basta ang imo magong city dool sa river, dako kay ni siya chance nga mo prosper. Kay ang trade man good mas dali kayo ma-materialize kung ang usa ka city or kingdom gipaligiran sa river. Karon lahi man, no? Kay kung dool ka sa river, parang delikado, kay kung kusog ang bagyo, mag-cause siya og kanang massive flooding. But during those times, during those days, pag duol ka sa city, mo bitaw ng mga early civilizations, tanan nga mga nasod nga duol sa river, dito nagsugod ang early civilization. So ang mga kaigsunan, part sa Mesopotamia, is actually near Euphrates River. What is now known as the southern Iraq. Ingana siya. So Abraham was there. Okay? So, ako bang una-una ba? Ganong gikuha pa man siya sa Ginoo. Dili day pwedeng ang Ginoo motawag kay Abraham. Dito ra siya sa city of Ur, no? Dili pwede. Kaya kung dito manggod siya mustera sa Ur, mga igsunan niya. So let's say, tawagon siya sa Ginoo. Gingon sa Ginoo, okay, Abraham, maghimo ka diha og diskarte, magtawag ka sa mga tao nga ma-form nimo, then out of these people nga imong matawag, mag-multiply mo until musana ka nang madugangan og kadako ang inyong syudad. Dili na mao kay lisod pud na siya makaigsunan, no? Kay ang katuyuan day sa Ginoo based sa mga panghitabo nga ato karon nga naisgutan na nakita sa Ginoo nga there is a need for him to establish another nation para mag-create siya og contrast between jud sa nation, kaning iyang gitawag nga nation, og sa mga nasod nga nag-defile sa iyang sugo, nag-defile sa kamatuoran, og nag-defile of course sa God's kanang commandments and the essence of his teachings and so on and so forth. So that's the only way. Kay nga naman, kay kani nga mga nasod unta, ang blueprint sa Ginoo, ang katuyuan sa Ginoo nga kani sila mahimo sila nga light bearers. Pero napalpak tungod kay ang ilang mga leaders nga napili hingsikwahi, no? Hining rebelde kay hingdako ang ilang ulo, naguna-una sila nga murag sila nang pinakasikat, sila nang hero during their time,
So, ang mga tao, tungod kay nakita nila nga murag na ayahay ilang panginabuhi, so ilang gisangat ang ilang pagsalig sa ani nga mga pangulo. So, God would now like to make a difference by making a contrast between the nation that is going to establish sa mga nasod nga naa na didto. Okay, that's because that's actually the original blueprint na wala nasunod ni Nimrod og sa mga nasod nga hingtungha after Nimrod, unfortunately. So, dili pwede. Kaya ang blueprint sa Ginoo is really to establish a nation that would really represent Him. And so the best way to do that is to call someone from that area, but then he has to abort that person para makakreate og another nation. So kay kung dili mo gud nimo siya i-abort, dili mo gud nimo siya i-call out from that place, how can you make another nation and consequently make a contrast between that nation and those nations around? Okay? Mao na siya mga kaisunan. Mao na ang nakita nako dining nga essence. So, it's really part of God's plan. So, kaning pagtawag kay Abraham, kaning blueprint sa Ginoo, this is actually missional. Dili ni siya nga basta mag-create lang taog nations, mag-create lang taog society, mag-create a grupo just for the sake of creating it. It's not. So, blueprint sa Ginoo, in fact, katong going back sa Garden of Eden, katong ingon sa Ginoo nga go to the world and multiply, or replenish the earth, actually, that is missional. There is a purpose intended behind it. It's not just to multiply and enjoy life as it is shown to us. So here, according sa gisulat dito sa atong lesson, God intended to use Abraham, tanawa ha? To establish a nation that would stand in contrast to human kingdoms. Okay? Because that is the blueprint of God. Muna ang blueprint sa Ginoo. They were not to have a king other than God Himself. So, ingani di ay. Ang blueprint dahil si Ginoo, originally, mustablish siya o anang nation or kingdom lang itong gamiton kay sa karaan man nga panahon gisgutan, pero walay human king involved. Ang king regid nga dapat ilang i-recognize, ang Ginoo regid. Okay? So, kaning concept dahil sa human leadership nga ato karon na practice, dili day ni mo ang original plan sa Ginoo, mga kaigsunan. Okay? So, that was the kingdom that was God would like for Abraham to establish. And Abraham did that until sa panahon ni Samuel. Pero pag-abot sa panahon ni Samuel, wala ni siya nasunod mga kaigsunan. In fact, a group of elders came to him dito sa Rama, no? Nagpakiluoy sila kay Samuel kung pwede. Tanaw mga kaigsunan na nag-shift ang paradigm. Gusto sa Ginoo, na siya ragyod ang hari sa ilang kinabuhi, wa na ilaing hari. Pero gitry na sa pagbag-o na po sa mga tao kay nga naman, na-influensyahan sila sa mga nations nga ilang naobserbahan around them, kay ilang ginauna nga nindot kayo kung naapod sila'y hari sa Manila. So mo bitaw ingon sa Ginoo nga, di ba nagistorya ang Ginoo kay Samuel ingon sa Ginoo, ayaw ka bala ka. Kay kini siya nga problema, no? Mabasa nato na sa Samuel chapter 8. Pero I am going to reject him. Ako nakita mo kaigsunan ka ng grabe kay kasubo sa Ginoo. Kay nga naman, for example, kini siya nga Ginoo atong gihimo nga hari sa atong kinabuhi. So ato siyang ipalitan sa lain nga hari. Di ba? Dili ba sakit na siya? For example, we allow God to reign over us. That's part of the original plan. That's part of God's blueprint for our lives. Pero in the process of that exercise sa atong pagkinabuhi, ato siyang gi-put aside. Kay naay atong gipalit nga lain nga hari nga atong giuna-una nga maunay mas makapanindot sa atong kinabuhi. So if you read, no? 1 Samuel 8:4-18, di mo makita ang grabe ang kasubo sa Ginoo. In fact, giwarningan sila sa Ginoo sa consequence sa ilang desisyon nga ilang gihimo. Kay instead nga sila'y maka-influence sa other nations around them, nabali na noon katong mga nations nga outside of their nations or kingdoms, mao to inuon naka-influence nila o nag-change sa dynamics sa gingharian sa Ginoo nga gi-establish, no? Originally gisugdan ni Abraham. So it was really a painful part on the part of God because God was supposed to be their king, but they introduced a new idea to replace that idea and allowing a human king to replace
God as their king. Di ba? Sakit na. Mo nang gingon sa Ginoo nga, you really have to suffer the consequence of this. Mo na nga, through the years, because of their king, no? Most of that, makita man nato na sa sinulat sa mga kings, even sa Book of Chronicles. Grabe kayo pag-influence sa mga pangulo sa nasod sa Israel nga ang mga katawhan mahimo nga idolatros, di ba? Mga igsunan? There were so many times sa history sa Israel nga ang ilang hari, pag ang ilang hari gani nga pulpul, dako pug kayo na siya nga unsa na nga epekto sa mga subject. Mahimo pod nga pulpul. Pag ang hari mo introduce pod og kanang other gods, no, other than the God that they are supposed to worship, mo sunod po niya ang mga subject or kaning mga katawhan. Mo worship na, like for example, the story of Ahab sa panahon ni Elijah. So, di ba? So, the king is supposed to be a reflector of God's kanabitang love and God's character. Pero in this way, mo nang gingon sa Ginoo kay Samuel nga, they will actually suffer the consequence of this. And because of their disobedience, naagyoy consequence nga nitabo silang kinabuhi. So mauna mga igsunan, kung ngano ang atong lesson, gitay tulan kini og the nations. So even in the Wednesdays, then the rulers of the Gentiles, kani nga mga tao, then they started to worship their leader. Diba? Here. Kani mga leader po, dinggara po mga igsunan. So ato ka ng pagabalikan, wala tayo nga panahon, indot na ni pagkadiskusan mga igsunan. Pero ato ni siyang pagabalikan kay na paradigm shift na primero, gamit nito sa Ginoo si Abraham, nga mo-establish og kingdom nga ayon sa iyang blueprint, nga walay sa iyang blueprint, walay lain nga hari nga modominar nila except ang God himself. But later on, until before namatay si Samuel, na-change ni siya, kay ilang gipulihan na siya mga kaigsunan. So, the simple lesson nga atong makuha sa atong lesson is, bisan sa atong kapanahonan karon, naman tayo mga leaders pod kay mao man ay dynamics, no? Parts atong political dynamics and structure. Pero we have to go beyond our political leaders. We have to go beyond our church leaders, which is actually God. These are not the people who kanang muhari sa atong kasing-kasing. It should be the God whom we serve and the God who is alive and the God who will establish an everlasting kingdom, a kingdom that will not be destroyed. It's a God that deserves our true and only worship. Not anyone among us, not even our leaders. Of course, we show respect to our leaders. But dili nato pwede nga i-replace ang Ginoo by ourselves, by our leaders, knowing that these leaders can bring something good for ourselves. There's only one person na makahatag og kaayo sa atong kaugalingon. In all aspects of our life, no person can do that except God himself. Remember the story of Abraham and the story of Nimrod. And that's why the title of our lesson this week is The Nations. Mauna ang esensa the nations. Daghang salamat mga kaigsunan sa pagsunod sa atong pag-discuss nini. Mobalik ta karong Friday. O kanunay kami mag-aampo kaninyo. O of course, continue to pray for us mga kaigsunan. Okay? So, before we end, atong iduko atong mga ulo, and let's have this closing prayer. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful blessing of knowledge that comes from you. We realize how important it is for us to make you as a supreme king over our lives. No person on this earth can replace your reignship, your being a God. So please make us realize how important it is to connect with you at all times. We are human beings. We are prone to make mistakes. We sometimes depend on our abilities. We think that we can do better, much, much better. We think that we can give all the solutions to the problems that we are facing each day. But only to realize at the end of the day, we don't have those. And it is only God can bring all of those things to all of us. So thank you, dear Lord, for the viewers who have been watching this program right now. Continue to bless each one of them. Some of them are having struggles in their lives, problems in their lives. But please lift them up and lighten their burdens right now.
through this prayer. And thank you for the ministry of Hope Channel South Philippines and this church as well. And thank you also for the dedication and the passion of the crew of Hope Channel South Philippines and all other Hope Channel entities. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name I pray.